Magandang araw sa iyo. Grabe, yung mga materyales na pinadala mo, talagang napaisip ako ng malalim. Magandang araw. We're diving into a huge theological puzzle today, di ba? Kung paano nagbabanggaan o siguro nagtatagpo yung konsepto ng isang all-powerful God at saka yung kalayaan nating mga nilikha niya na pumili. Oo, yan talaga yung challenge. Kasi on one hand, sovereign siya. Pero on the other, may free will tayo. Parang, paano mo pagtutugmiin yun? Tara, buksan natin tong Pandora's box na to. At yan talaga yung pinaka-challenge, di ba? Ang mga tekstong ito, ang maganda dito ay nag-aalok sila ng isang napaka-espesifikong framework para unawain yan. Supported ng Bible verses. Sinusuportahan ng iba't ibang mga talata sa Biblia. Oo. So para lang maging malinaw, ang layunin natin ngayon ay hindi para i-validate o i-disprove ito, kundi para himayin. Intindihin yung logic. Intindihin natin yung lohika ng argumentong inilalatong sa mga source mo. Paano nito ipinapaliwanag na ang bawat desisyon, mula sa unang tao hanggang sayo, ay may bigat na pangwalang hanggang? Okay, let's unpack this. Ang simula raw ng lahat ayon sa notes mo ay hindi sa tao, kundi sa relasyon ng ama at ng anak. Sinasabi dito na lahat ng bagay ay nilikha para sa anak at sa pamamagitan lang niya tayo nakakatanggap ng buhay mula sa ama. Bakit ito yung pundasyon? Bakit dyan nagsisimula? Kasi parang this sets up the entire cosmic system. Isipin mo na ang ama yung ultimate source ng lahat, ng power, ng life force, ng pag-ibig. Okay? Ngayon, ayon sa pananaw na ito, ang anak ang nagsisilbing perfect conduit. Kumbaga, siya yung daluyan ng lahat. Lahat ng nilikha, tao, anghel, buong universe, ay nakaplug sa source na yon through the Son. Okay, gets ko. Kaya ang pagtanggi sa anak ay hindi lang isang simpleng theological na di pagsang-ayon. It's like deliberately unplugging your device from the only power source available. So anong mangyayari? Ang resulta, di hindi ka na makakatanggap ng kuryente, ng buhay. Kaya yung paghuhukom, hindi siya parang arbitraryong parusa. Hindi siya, galit ako sa'yo kaya parurusahan kita. Exactly. Mas natural na consequence yon ng pagputol mo sa iyong sariling lifeline. Pinili mo yon. Pumbanga. Okay. Pinili mong tanggalin ang plug, kaya natural lang na mawawalan ka ng kuryente. That makes sense. Dito ngayong pumapasok yung core idea ng mga source mo at dito talaga ako na-hook. Saan yun? Itong paggalang ng Diyos sa free will. Paulit-ulit na sinasabi na hindi niya pinipilit ang sinuman na manatiling nakaplug, ika nga. Eksakto. At yan yung pinaka-radical na konsepto rito, di ba? Na ang pag-ibig, ayon sa pananaw na ito, ay hindi pwedeng pilitin. Hindi pwedeng sa pilitan. Oo. Para maging tunay ang pag-ibig at pagsunod, dapat merong tunay na pagpipili. At ang tunay na pagpipili, ang ibig sabihin nun, mayroong tunay na posibilidad na piliin yung mali. Hindi ka hahadlangan. So sandali, kung ganun pag-usapan natin yung classic example. Si Adan. Sige. Binigyan siya ng malinaw na utos, huwag kainin ang bunga. Pero ayon sa teksto, mas pinili niya ang pag-ibig niya kay Eva at sumuway. Kung alam na ng Diyos na susuway siya, bakit pa niya nilagay yung puno doon in the first place? Di ba parang setup yun para magkamali siya? Anong sabi ng mga source mo dyan? That's the million-dollar question, di ba? At ang sagot ng mga material dito ay, kung walang puno, walang tunay na pagpili. Kung ang tanging option lang ni Adan ay sumunod, hindi yun pagsunod robotics yon. Yung pagkakaroon ng puno ng pagkakakilala ng mabuti at masama, yun yung physical representation ng kanyang kalayaang loob. Okay. So, yun yung simbolo. Ito yung nagsasabing, Adan, mahal kita at gusto kong mahalin mo rin ako, pero hindi kita pipilitin. Ang desisyon ay nasa iyo. So hindi siya setup para sa pagbagsak. Kundi isang Entablado. entablado para sa tunay na pag-ibig at katapatan. Hinarap lang ni Adan yung consequence ng pinili niya. Okay, that clarifies things. Ang pagpili ang nagbibigay halaga sa pagsunod. At para ipakita na hindi lang ito kwento ng tao, may binabanggit din sa mga source mo na isang karakter. Si Hillel. Oo, si Hillel, based daw sa aklat ni Ezekiel. Oo. At ito ay isang mahalagang halimbawa. Para ipakita na yung prinsipyo, universal, isipin mo si Hillel el Hamel, a magnificent being, di ba?
puno ng talino, ng ganda. Ang perfect creature, kumbaga. Sabi sa teksto, sa sobrang perpekto niya, nagsimula siyang tumingin sa salamin at mas nagustuhan niya yung sarili niyang refleksyon kesa sa lumikha sa kanya. Wow. That shift from gratitude to self-worship, mula sa salamat sa nagbigay nito, papunta sa ang galing-galing ko, ayon sa teksto, is the blueprint for all sin. At same principle. Same principle. Muli, hindi siya pinilit ng Diyos na huwag mahulog sa kasalanan. Hinayaan siyang gawin ang pagpiling iyon at hinarap niya yung resulta. So ang logic ay consistent. Tao ka man o anghel, nasa iyo ang pagpili. Either you choose to acknowledge the source or you choose what the text calls ang tamis ng kasalanan. Ang tamis ng kasalanan, oo. Ang tanong ko ngayon, ano ang nangyayari habang pumipili tayo? Paano ito nag-unfold sa buhay natin sa araw-araw? Iyan ang sentro ng argumento. Ayon sa teksto, isa siyang dynamic na proseso habang mas pinipili ng isang tao ang pagsunod at pag-ibig sa Diyos. Anong nangyayari? Mas lalo raw ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa kanya. Bawat tamang desisyon parang nagbubukas ng pinto sa mas malalim na pagkakilala na nagpapatunay na, tama pala ang pinili ko. Parang reinforcement? Positive reinforcement. Sa kabilang banda naman, para sa mga paulit-ulit na pumipili ng pagsuway, makikilala rin daw nila ang Diyos. Pero paanong paraan? Sa ibang paraan, sa pamamagitan ng matinding takot kapag naharap na nila ang hustisya at yung kabayaran ng mga ginawa nila. So dalawang landas, parehong hahantong sa pagkilala sa Diyos, pero magkaiba ang karanasan. Okay, klaro sa akin yung principle of choice and consequence. Ang ganda ng pagkaka-explain, pero may isang idea dito sa notes mo na parang bumabangga dyan. Ano yun? Itong konsepto ng predestination, yung pagiging itinalaga bago pa man likhain ang sanlibutan. Kasi kung malaya tayong pumili, paano nangyaring may itinalaga na bago pa man magsimula ang lahat? Parang magkasalungat, 'di ba? Paano yan tinutugma ng mga material mo? Dito nagiging fascinating. This is a classic paradox, di ba? At ganito ito nilulutas ng mga source mo. Ang pagpili o predestination ng Diyos ay hindi raw arbitrary. Hindi random. Hindi. Parang raffle na random na binubunot ang mga pangalan. Ito ay batay sa kanyang foreknowledge, paunang kaalaman. Paano yon? Ganito yung analogy na binibigay para mas madali nating maintindihan. Imagine mo na ang Diyos ay parang nanunood ng isang pelikula na alam na niya ang ending. Okay, director's cut. Oo. Alam niya kung aling character ang pipiliing maging bayani at kung sino ang magiging kontrabida sa dulo. Hindi niya isinulat ang script nila word for word at hindi niya kinokontrol ang bawat desisyon nila. Pero dahil nakita na niya ang buong pelikula from start to finish, alam na niya kung ano ang magiging final choice ng bawat isa. So yung pagpili niya ay hindi pamimilit. Kundi pagkilala lang. Pagkilala lang sa kalalabasan ng malayang pagpili ng isang tao. Wow, that's a powerful analogy. So, hindi niya pinipilit yung character na maging mabuti, pero alam na niya in advance na pipiliin ito maging mabuti. Hindi ito usapin ng swerte. Hindi talaga. Pero sinasabo rin sa mga teksto na hindi natin basta-basta malalaman kung sino ang mga pinili. Ang halimbawa nga ay si Pablo, isang matinding manguusig pero naging apostol. At si Judas. At si Judas, isa sa mga orihinal na disipulo pero naging taksil. Paano yon? Tumpak! At yan ang babala ng mga teksto. Huwag maging kampante. Sinasabi na yung mga panlabas na tanda, gaya ng pagiging miyembro ng simbahan, pagiging aktibo sa ministry, Kahit yung paggawa ng himala? kahit paggawa ng himala, ay hindi raw garantiya. Kasi ang tinitingnan ay ang puso. Ang tunay na palatandaan ayon dito ay yung bunga. Yung mga gawa na resulta ng tunay na pananampalataya. Ibig sabihin yung isang taong nagsasabing naniniwala siya pero yung buhay niya puno ng galit, panloloko. Puno ng kasamaan. Malamang na hindi kabilang sa mga tunay na pinili. Yun ang sinasabi. At may binabanggit pa tungkol sa aklat ng buhay na may mga pangalan daw na nabubura. Paano yung umaayon sa idea ng foreknowledge? Medyo nakakalito yon. Magandang tanong yan. Ang paliwanag dyan ay, ang pagkakasulat sa aklat ay parang isang provisional status. Pansamantala. Parang ganon. Nakasulat ka doon,
dahil sa iyong paunang pagtugon. Pero kung sa paglipas ng panahon, tatalikuran mo ang pananampalatayang iyon at pipiliin mo yung landas ng pagsuway, Anong mangyayari sa pangalan mo? yung pagbura sa pangalan mo ay ang final confirmation na sa simula pa lang alam na ng Diyos na yun ang magiging huling desisyon mo. So ang foreknowledge niya ay hindi lang sa simula, kundi sa dulo ng kwento mo. Ang bigat, it's a heavy concept. Oo, pero yun ang lohika na inilalatag. Napakabigat nga. So this brings us to the end game. Ano ngayon ang kahulugan ng lahat ng ito sa huli? Para sa mga taong sa kanilang kalayaang loob ay tulay-tulay na pinili ang pagsuway, ano ang mangyayari sa kanila? Kasi napaka-espesifiko ng paliwanag sa mga material mo tungkol sa hustisya. Oo, at inilalatag nitong ang isang konsepto ng hustisya na ganap at sa pananaw nitong makatarungan. Ganito ang argument. Isipin mo ang isang taong naging napakasama sa buhay, nanakit, pumatay. Okay? Kung ang taong iyon ay papayagang mabuhay ng walang hanggan kahit pa sa isang lugar ng parusa, mangangahulugan iyon ng walang katapusang pagdudurusa para sa mga biktima niya. Kasi maaalala nila. Kailangan din nilang mabuhay ng walang hanggan kasama ang alaala ng ginawa sa kanila. It would perpetuate suffering. Kaya para sa hustisya na maging kompleto, ang kasalanan at ang makasalanan ay dapat tuluyang mawala. Mawala. Ito ba yung inilalarawan bilang pagsunog sa lawa ng apoy? Yun mismo. Okay, para maging malinaw, hindi ito eternal torture, tama ba? Kasi yun ang laging popular image, di ba? Impyerno, walang katakosang paghihirap. Pero iba ang sinasabi ng mga source mo. Oo, tama ka. Malaking pagkakaiba yan. Ang inilalarawan dito ay hindi walang hanggang pagpapahirap, kundi isang final na kabayaran, isang parusa na katumbas ng mga kasalanan na susundan ng kompletong pagkalipol. Annihilation. Annihilation. Ito yung pangalawang kamatayan. Ito yung tinatawag na pangalawang kamatayan, ang tuluyang pagkawala ng existence. At may malalim na dahilan yan na kumukonekta pabalik sa free will. Paano? Sabi sa teksto, ang parusa lang ay hindi kayang gawing perpekto ang isang nilalang. Pwede mong parusan ang isang tao, pero hindi nito mababago ang puso niya para magmahal ng tunay. Oo nga, pwede siyang sumunod dahil sa takot. Dahil sa takot. Pero tanging pag-ibig lang ang makakagawa nun. Kaya ang ultimate goal ay hindi ang magparusa ng walang hanggan, kundi ang tuluyang alisin ang kasalanan, ang mga makasalanan at maging ang kamatayan mismo, para wala ng kahit anong bakas ng kasamaan sa universe. At sa ganitong paraan, makukumplato ang sangnilikha, the universe. Kapag ang mga tanging natitira na lang ay yung mga sa kanilang kalayaang loob ay piniling sumunod sa tinatawag na utos ng pag-ibig. Eksakto. Iyon ang huling kabanata. Matapos linisin ang lahat ng kasamaan, ibabalik ng anak ang isang perpekto at dalisay na sanglikha sa ama. At sa puntong yun, Sa puntong yon, lahat ng natitira ay kusang loob at masayang pinipili ang Diyos at doon matutupad yung sinasabi na ang Diyos ang magiging lahat sa lahat. The entire cosmic drama concludes with a universe filled only with love, freely chosen. so para i-recap natin ang buong logic flow na nakita natin sa sources mo, nagsisimula yan sa pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa pamamagitan ng anak. Correct. Dumadaan ito sa bigat at kahalagahan ng bawat individual na desisyon na ginagawa natin. Isang kalayaan na lubos na iginagalang ng Diyos. At nagtatapos ito sa isang universe na nilinis at ginawang perpekto, hindi sa pamamagitan ng pamimilit, kundi sa pag-alis sa mga elementong piniling kumontra sa pag-ibig. At diyan natin makikita yung pinaka-insight, di ba? Nire-resolva ng mga source mo ang isa sa mga pinakamatandang tanong sa teolohiya. Paano magiging all-powerful ang Diyos kung malaya ang tao? At ang sagot nito ay, Ang kapangyarihan niya ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng pag-alis sa kalayaan, kundi sa paggalang dito. Kahit na ang resulta ay masakit. wow, Ang pagbayad niya na masaktan at tanggihan ay ang ultimate display of power and love according to this view. Pinag-uugnay nito ang pag-ibig, kalayaan at hustisya sa isang paraan na, alam mo yun, hindi mo laging maririnig.
So, pag-ibig na hindi namimilit, Oo. kalayaan na may tunay at permanenteng kahinatnan? At hustisya, sa pananaw na ito na nangangailangan ng tuluyang pag-alis ng kasamaan, hindi ang walang hanggang pagpaparusa rito. At para sa iyo na nakikinig sa ating usapan, narito ang isang huling kaisipan na maaari mong pagnilayan base sa lahat ng ating pinag-usapan. Ano yon? Ayon sa mga tekstong ito, ang kalayaang loob ay nagiging perpekto lamang sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi sa pamamagitan ng takot o parusa. Kung tatanggapin natin ang ideyang yan, kahit panandalian lang, ano kaya ang ipinapahiwatig nito tungkol sa kung paano natin dapat tingnan ang mga konsepto ng pagwawasto, hustisya at rehabilitasyon sa ating sariling buhay at sa ating lipunan? Malalim na tanong yan? Paano binabago ng ideya na ang pag-ibig ang nagpeperpekto ng kalooban ang ating pananaw sa pagdidisiplina sa ating mga anak, sa pamamahala sa ating mga team, o kahit sa sistema ng ating hustisya? Isang bagay na sulit pag-isipan.